May nagtanong po sa akin, para saan pa yung binayarang insurance? At paano malulugi yan? Napakalaki ng tubo ng mga yan. Di nga nagpapakash mga yan eh. Okay. Tama po kayo, no? Lahat po ng motorsiklo o sasakyan, no? O ano man pong vehicle na tumatakbo sa ating kalsada, may insurance po. No? Ang tawag po dito is third party liability or TPL in short po. No? Ito po ay requirement ng ating gobyerno or ng LTO para po marehistro yung ating mga sasakyan. Mapakotse man niya, mapamotor, mapatruck, mapabus, o ano pa man na makikita na pwede nyo makita sa kalsada na meron pong makina, no, na kailangan i-rehistro sa LTO. Ano po? Ang sakop po ng third party liability po is damage to property, tsaka yung injury to other person. So yun lang po ang sakop niya. Ngayon po, kung meron pong sira yung sasakyan ninyo, wala ho, hindi ho sakop ng third party liability yun. Kaya po nung nakaraang video ko, nag-suggest ako na kumuha ng comprehensive insurance. Kasi po, ang comprehensive insurance is hindi lang po yung damage at saka yung injury, no, nung kabilang partido ang sagot, pati po yung sasakyan nyo at saka kayong sakop. Ano po, so ibig sabihin, kunwari po nagkaroon po ng dent o bang na damage yung sasakyan nyo, pati po yun sakop ng comprehensive insurance. Ano po? At hindi lang po yun. For example po, knock on wood, no? Na karnap po o nawala yung inyong sasakyan o motorsiklo, no? Sakop po yun ng comprehensive insurance. Ano po? Tapos meron din pong mga comprehensive insurance, so hindi ko lang ho alam kung lahat, no? Sinasakop din po yung act of God, no? Ibig sabihin po, yung for example, nagkaroon ng magbagyo, bumaha, no? Nabaha yung inyong sasakyan o motorsiklo, sakop po yun ng comprehensive insurance. Ngayon po, lilinawin ko, no? Hindi ho porket meron kayong comprehensive insurance, aayusin na kagad ng comprehensive insurance. Yun, hindi po. Meron po silang mga panuntunan. No? Kailangan mo patunayan. May mga requirements po silang kailangan higin sa inyo para po maiwasan ang insurance fraud. Kasi po marami pong gumagawang insurance fraud. For example po, ibabangga ng kusa. Diba? May mga ganun po eh. O di kaya po, nagmamaneho, lasing, na ibangga. So, hindi mo yun, hindi mo tinatanggap ng insurance yun. Kaya po yung iba na mga nag-comment po sa aking video na tagal-tagal ng insurance, baliwala yung comprehensive insurance, no? Andun na po ako, no? Talagang matagal kasi meron po silang panuntunan, meron po silang kailangang basihan kung ibibigay mo sa inyo yung nararapat na para sa inyo. Kasi nga kumuha kayo ng comprehensive insurance. Hindi naman kasi, kumbaga, for example, nabangga, nawala yung inyong sasakyan, sasagutin na agad ng comprehensive. Hindi po, iimbestigahan ho nila yan. Ano po, meron din pong nag-comment sa atin na nabasag daw yung flarings or parang gusto niya pa ipa-insurance. Pagka mga ganong petty, wag nyo na ipasok ng comprehensive insurance. Kasi gaano lang naman ang flarings. Biruin nyo kasi may participation po yan eh. Depende po yan sa sa papupuntahan yung kasa. Kung ang participation nyo, let's say magbabayad kayo ng 3,000 pesos. Diba? Bumili na lang kayo ng flarings. Magkano lang naman ng flarings. Depende ho yan kung saan parte ng ng motorsiklo, di po ba? Ba't pa kayo magbabayad ng participation at dadaan pa kayo doon sa proseso ng bibigay kayo ng kung ano-anong dokumento para mapatunayan na yan ina-aksidente. Di po ba? So, hindi ho practical. Gamitin nyo po yung comprehensive insurance doon po sa sa mga importanteng lang, di ba? Kaya yun, nakuwari, nawala yung sasakyan o yung motor, nabaha,
nabangga talaga ng ano, ng total rate. Yung mga ganong klase ho, yung mga petty na nagasgas lang yung clearings. Ipapa-comprehensive insurance yun na hindi naman ho yata ano yun, hindi practical no para ho sa akin yun, opinion ko yun no. Ah, ako yung nagbibigay lang kung ng suggestion ko no, ng aking suggestion. Okay. Tapos yung isa niya po, paano malulugi yan? Napakalaki ng tubo niyang mga yan. Okay. Kahit naman ho anong negosyo, kailangan naman po talagang tumubo. No? Akala nyo lang po kasing malaki. Okay? Explain ko po kung bakit. Ha? Kasi po, si financing po, kaya po lumaki, is para po maging affordable sa lahat po ng tao. Kasi hindi naman po lahat ng tao kayang maghulog ng 5,000 ng amortization. Hindi naman po lahat ng tao kayang magbayad ng 10,000 na amortization. Di po ba? Kalimitin po ng mga kumukuha ng hulugan, ang kaya pong bayaran, lalo na po sa motorsiklo, is nasa 3,000 pesos, 3,500. Ano po? So ngayon, ang finance, i-stretch niya ngayon yan para ma-meet niya yung pangangailangan mo kung ano lang yung kaya mong amortization. Kaya po akala ninyo lumalaki. Ano po? Kayo rin lang po ang iniisip ng financing para dun sa affordability. No? Hindi ho yan sinabi lang nung presidente na ito maging amortization yan. Benta mo. Hindi po. Meron pong factor rate na sinusunod yung mga yan. Kaya ho lumalaki yung sinasabi. Akala nyo po lumalaki yung tubo. Kasi nga, ang hinahabol ho ng mga financing is yung mga ordinaryong tao maka-afford ng motorsiklo. Di po ba? Hindi naman talaga lahat ng tao kaya magbayad ng 5,000, di ba? 10,000, 15,000 na amortization. Hindi ho. Pangkaraniwan ng tao kaya 3,000, 3,500. Minsan nahihirapan pa ako, di ba? Kaya nga po maraming nare-repossess. Di po ba? So, sana ho maintindihan ninyo. No? Tapos, meron din po siyang hindi pa nga nagpapakas yung mga yan. Well, doon ho wala ho tayong magagawa doon kasi it varies from dealer to dealer yan. Kung yun po ang kanilang ang panuntunan na huwag magbigay ng cash, no? Igalang ho natin kung yun po ang policy nila. No, maghanap na lang po tayo ng dealer na makakapagbigay sa atin ng cash. Ano po? Kasi naintindihan ko naman po na kaya gusto niyo ng cash para hindi ganun kalaki yung bayaran. Nasa sa inyo po yan. So, pera niyo po kasi yan. At kung gusto niyo yung doon ng motor, kaya lang wala kayong makita. Kaya yung sinasabi nga ninyo rito, ayaw magpa-cash ng ibang mga dealer. Well, igalang po natin. Yun po ang panuntunan nila. Wala ko tayong magagawa ron. No? Meron po talagang mga ganong dealer. No? Hindi naman po lahat. No? So, maghanap po tayo ng dealer na makakapagbigay po sa atin ng cash. Ano po? I hope po nasagot ko yung itong katanungan na ito at kunin ko na rin po itong oportunidad na to para po magpasalamat sa lahat po na sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga videos, no? At I hope po nasasagot ko po yung inyong comment sa pamamagitan po ng paggawa ko ng aking mga videos, no? Kasi ang dami hong comments, no? Ang dami hong tanong, kaya lang po yung essence isa lang. So kaysa isa-isahin ko po siyang sagutin, ilalagay ko na lang po sa isang video, no? Para po isang sagutan na lang, no? Hanggang sa muli po. Yun lang.